Nabubuhay pa rin sa nakaraan kahit 18 years na ang nakalipas. Batid nakatatak sa isipan, bakit nagawang lokohin? Simulan na natin ang kwento in 3, 2, 1. Ako'y nagtratrabaho lamang ng marangal, napadpad sa Tanawan, Batangas, 2 buwan hindi nakausap. Mahal kong kinakasama ng 7 taon. Grabe ang dinanas na hirap, sinubok ng panahon. Ako itong hindi nagpagiba, umuwi ng Dasmariñas, Cavite upang surpresahin ng pamilya. Ngunit nung dumating ako sa aking pamilya, ako pala ang nabulaga, ang anak naming supling. Hinabilin sa kapitbahay habang ang mahal kong asawa nakikipag-inuman sa katabi naming bahay. Hindi ko lubos maisip, ba't nagawa ito ng aking asawa? Ilang oras na nakalipas na wala na, parang bula ang aking asawa. Hinanap ko sa buong langkan sa peri, hindi ko nakita. May isa kaming kapitbahay na nagsabi na sa kwarto ng kapitbahay. Laking gulat, hindi matanggap, ginagawa ko at kulang na. At paulit-ulit na tinatanong sa sarili, bakit ganito ang nangyari sa aking buhay? Kung maibabalik ko lang ang nakaraan, hindi nasla ako nagwardya makalipas ang taon na panahon. Hindi pa rin nawawala sa akin alaala ang pangyayari, marahil dadalhin ko ito hanggang sa kabilang buhay. Patawad anak kung nagkulang ang iyong tatay, pakawon sa aking magulang kung nagkulang ako. Naway mapatawan ko ang sarili ko sa darating na panahon. Naway mapatawan ko ang sarili ko sa darating na panahon. Isipin, di ko nakita. May isa kaming kapitbahay na nagsabi na sa kwarto ng kapitbahay. Laking gulat, hindi natanggap, ginagawa ko tulang na. Insipin, hindi ko nakita. May isa kaming kapitbahay na nagsabi na sa kwarto ng kapitbahay. Laking gulat, hindi matanggap, ginagawa ko